At nandito tayo sa harap po ng Senado, no? At kanina nandoon tayo mismo sa loob ng plenary hall at grabe talaga nakakakilabot, no? Yung sitwasyon kasi nakita mo yung mga tao, yung mga audience, even yung media nagsisigawan sila nung lumabas si Cheese Escudero, si Senator Cheese Escudero. At wala nakakaalam, blinded lahat kung ano ba talaga, masusulpot ba, magkakaroon ng sesyon. Ang ginawa pala, kasi may mga nakausap din po tayo mga opisyal dito, no? Itinago talaga nila si Cheese Escudero. So walang kaalam-alam yung media, dumaan siya doon sa kung saan yung pinakaharap no ng plenary session hall. Sa likod niyan may daanan niya na diretso doon sa parking. So wala nakakaalam na attend o lalabas si Senator Cheese Escudero. Kaya sobrang sigawan yung mga tao kasi ibig sabihin ng kanyang paglabas nagkaroon po ng quorum. At kapag nagkaroon ng quorum, definitely pwede sila magmotion at pwede din nilang aprubahan yan kasi meron namang majority. Pero linawin lang natin, no, ang napagdesisyonan lang po kanina yung pagkaka-elect po ng Senate President pro tempore. Hindi po Senate President, ha. So mananatili pong Senate President si SP Alan Peter Cayetano, pero ang Senate President pro tempore in the absence of the presiding officer. Halimbawa po ang Senate President, siya ang ating presiding officer. Kapag wala po siya, pwedeng mag-preside on his behalf yung Senate President pro tempore. So hindi na matitenga ang Senado kasi ang nangyari for the longest time, di ba, ilang araw na yan na nadidelay, natitenga, walang nangyayari. So yan yung ilan sa mga updates dito, no? At ang isa sa pinaka magulo din at maingay dito yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kasi kanina si SP Alan Peter Cayetano nagsabi siya na magpapatuloy pa rin po yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee bukas. Pero bago na po ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, which is si Senator Erwin Tulfo, at ang sinasabi niya, Lunes na magkakaroon ng pagdinig. So medyo may conflict pa po yan, pero kanina nga sa ating interview sa mga official dito, no, paano makakapasok halimbawa itong 18 Marines na imbitado sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee, hindi naman sila papapasukin ng OSA, di ba? Kasi walang legality yung kanilang presensya. So medyo masaya yung vibe dito sa Senado kahit paano muling nabuhay yung Senado kasi for the longest time, di ba? Parang sirang-sira yung kanilang imahe. Anong masasabi niyo? Hindi ako makasagot dahil hindi ko kayo marinig masyado. Oh, yan. Balik sa inyo muna dyan sa studio. Maraming salamat sa update ni Joe. Ha? Narinig nyo naman. Coffee. Nakita nyo naman yung nangyari naman kasi kaganina. Nandyan kasi siya dyan sa session hall dyan sa Senado kaganina. Bali na witness niya lahat ng mga pangyayari. Gaya nga nasabi niya, nasurpresa lahat ng tao doon sa session hall. Ikaw ba yan? Nasurpresa ka ba? Actually, hindi. Oh. Kasi iniisip ko na may mangyayari umaga pa lang kanina. Sabi ko, palagay ko hindi papayagan na hindi magkaroon ng session ngayon. Kaya ang sabi ko, ang pwedeng maging strategy niyan, yung talagang kakampi sa kanila para mapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano ay posibleng magpakita. Oh. Yun nga ang nangyari at si Senator Cheese Escudero nga nagpakita. In-expect ko dalawa eh. Pero baka yung isa hindi pa ngayon. Baka hindi pa nahihimasmasan yung isa. Oo, baka hindi pa. Ayun ang balita, meron daw hinihingi yung isa kaya hindi natuloy. Ang maganda dyan mga kababayan, etong nangyari kaganina sa Senado, kitang-kita natin, talagang tinutukan ng buong Pilipinas. Talagang makikita mo, palakpakan yung mga tao dun sa loob, no? So, ibig sabihin lang nun, kaya sila nagpalakpakan kasi yung mga senador natin ay muli nang makakapagtrabaho. At hindi na uli sila papetex-petex na walang ginagawa ng ilang araw kasi sabi nga, sabi ni Raffy Tulfo, sayang nga raw yung bayad sa kanila, which is totoo naman. Totoo. Diba? O, kaya ngayon, Senate pro tempore na itong si Sherwin Gatchalian. So, ibig sabihin ba niyan, kahit umabsent si Cayetano for life, makakapag-quorum sila, makakapag-session. Yes, basta merong quorum na 12. Oo. No? Kasi meron silang Senate na jurisprudence. Ibig sabihin na decision ng Supreme Court, and alam naman natin kung ano yung decision ng Supreme Court forms part of the law of the land. Teka lang niya. Decision. Dinawin natin sa mga hindi updated na kababayan natin. Ano yung decision ng Supreme Court na sinasabi mo? Teka, ang decision na to, nandito sa bilang cellphone ko. No? Ay mo kasi, ano yung bawat cellphone mo? Isang chicks mo yan? Hindi naman. Tatlo kasi cellphone mo eh. Hindi, ito yung pinagbasihan ng kanilang no? Ito yung sasabi ni Yaya. Ito yung sa Supreme Court. Meron kasing naging case before, Avellino versus Cuenco, kung saan yung mga senador na hindi pwedeng
o physically or legally hindi pwedeng umatin ng Senado, tinatanggal na sa bilang. Ganun. Oo, kunyari, out of 24, si Jinggoy, nakakulong Oo. na non-bailable offense. So talagang hindi na siya pwede maka-attend ng mga ng sessions. Oo. So tinanggal na siya sa 24, nagiging 23 na lang, Oh. no? So 23 yun ang magiging basehan ng quorum. In this case, naging 12 ang basehan ng quorum, hindi na 13. Diba? Yun. Tapos meron pang nangyari in the past, actual case mismo, Oh. na 7 yung nakadetain na senador, 17 lang yung present sa Senate. So yun lang pwedeng pagbasihan ng quorum. So yun ang naging pinagkunan ng desisyon. So ibig sabihin, kasi nungalingan na naman yung pinapakalat ng mga DDS na illegal daw yung nangyari kanina. Hindi illegal yun kasi talagang merong jurisprudence. No? Gaya nga sinabi ko, kapag meron pong jurisprudence o desisyon ng Supreme Court, yung desisyon na yun forms part of the law of the land. Parang batas na din po yun. Kaya hindi po pwedeng sabihin na walang pinagbasihan ang naging aksyon ng Senate kanina. Oh. Pero ipinipilit nila na bukas daw may hearing pa rin daw ang Blue Ribbon. Kasi yun daw ang legit na Blue Ribbon. Malabo na yon kasi kanina dinesisyonan na rin kung sino mga bagong committee chairman. Teka, banggitin muna natin yung mga chairman sa mga hindi nakaabot. Si Erwin Tulfo ay sa Blue Ribbon. Blue Ribbon Committee. Siya yung pumalit kay Pia Cayetano. Siya. Si Bam Aquino, Basic Education, pinalitan na si Robin Padilla. Basic Education? Oo. Hindi ko alam. Luis Hontiveros, Health and Demography, pinalitan niya si Bongo. Okay. Senator Ping Lacson, Public Order, Dangerous Drugs and Accounts. Si Escudero, Urban Planning, Housing and Resettlement. Parang bayani kanina si Escudero, no? Maya pag-usapan natin Senator Cheese. Si Raffy Tulfo, Public Service. Senator Pangilinan, Agriculture, Food and Agrarian Reform. Senator J.V. Ejercito, ito yung mabait, Finance. Senator Lito Lapid, Games and Amusement. And Senator Mick Subiri ay Foreign Relation. Wala si Soto at si Lacson, no? Meron yan. Si Meron Soto lang wala. narinig ko. Baka wala lang yan sa listahan mo. Pero meron silang Okay. si Soto as a defense. Yun, tama. Depends, kulang nga to, kulang. Si Panfilo Lacson, kung di ako nagkapala. Public Order and Dangerous Drugs Account. Si Panfilo Lacson. Okay. So ngayon, mga kababayan, si Erwin Tulfo na pala yung Blue Ribbon Committee na legal at legit na kinikilala ng batas. Paano kaya mangyayari bukas niyan? Baka naman na kinakatakot ko yan, baka magkadrama-drama na naman bukas niyan. Pwede sila magdrama palagay ko sa labas. Sa labas. Kasi, kung mapapanood nyo yung naging proceeding kanina, sobrang smooth, sobrang prepared na sila sa lahat, pati sa changes sa committee chairmanship, at pati kung sinong bagong Senate Secretary at Senate Sergeant at Arms. Pinalitan na siya Plaska. Wala na yun. Wala na yun. Bago na ang Sergeant at Arms, yung retired Major General. So siya na ang masusunod sa public, peace and order or yung proceedings yan kung paano mapoprotektahan. Bukas pala yan, pwede niya palang harangin yung mga mag-hearing. Yes, kasi siya na yung may hawak na lahat ng security Sila dyan. Marcoleta, pagsabi, bawal pumasok yan, bawal pala. Para makapag-hearing. Hindi, baka hindi naman ganon. Papasok lang, pero para manggulo, hindi na makapaggulo. No? At yung sa hearing, lalo hindi na nila magagawa yun dahil pwede nang pabantayan. Kunyari, yung kung saan ba nagkakaroon ng Blue Ribbon hearing, pwede nang pabantayan ng Sergeant at Arms yun para hindi na magalaw yung ano na yun. Di wala na pala mangyayari dyan yung putok-putukan na drama. Wala nang drama kasi ano lang yan. Trabaho na talaga. Oo, drama ng mga Duterte-13 yan. Kaya siguradong hindi na mangyayari uli yan. Oo. Ang problema dito ngayon, baka wala na naman sa mood si BP Sara. Bakit naman? Syempre, alam naman natin. 'Di ba? Tagilid. 'Di ba? Tagilid kapag hindi sa kanya yung majority sa Senado. Dahil yung impeachment niya nalalapit na, dapat nga umpisahan na yan July 6 pa, tagal-tagal Ang kagandahan yan, siguradong mag-uumpisa na yan with itong bagong majority. Ang nakaupo na, di ba? Hindi nga lang Senate President pa ang nasa majority, pero si Alan Peter Cayetano para siyang hari na walang kaharian. Ayun nga, marami nga nagsasabi. Hari siya nang wala lang siyang kaharian dahil lame duck na po siya. Hindi na po siya ang masusunod diyan sa Senado, kundi ano magiging desisyon o mga pag-uusapan ng majority ng mga
Senator. Teka, sige, Ka-Coffee, magsalita ka muna, Ka-Coffee. Ayan, masasabi mo? naririnig ko na kayo. So pwede na ako makapag-join sa discussion, no? Okay. Kanina, Alright. yan, narinig niyo ako na malinaw. Kanina kasi Okay. na-interview natin si Senator Raffy Tulfo na interview natin, no? Regarding doon sa paano ko mag-proceed pa ng investigasyon itong grupo nila Marcoleta. Hindi nila magagawa yan kasi sabi nga ni Senator Raffy Tulfo, hawak na namin ang beat. So, yung Sergeant at Arms definitely hindi i-allow itong 18 Marines na yan o kung sino man yan na magsasagawa ng investigasyon kasi may mga guest list yan, mahirap pumasok sa Senado, di ba? So doon pa lang hindi na sila makakalusot. And inidag ko lang din, no? Kasi may nabalitaan ninyo noon na may mga majority senators, may mga minority senators na hinihikayat din na mag-join ng majority ng kanilang grupo nang may mga ino-offer. May mga senador tayo nakausap at ang sinasabi nila, inalok kami, ano ba gusto mong posisyon, etc. Lumipat ka lang dito sa amin. Pero itong kaso daw po ni Chis Escudero, ang pagkakasabi sa atin, wala ni kahit na anong hiningi si Chis Escudero kapalit ng kanyang paglipat mula sa majority papunta sa minority. In fact, yung committee na binigay lang sa kanya ay isa lang. At hindi pa ganun ka-critical na committee, yung housing lang. So, ang sabi nga nila, parang savior ngayon si Chis Escudero di ba? Kasi alam niyo naman yan, di ba? Daming bashers yan na kamakailan dahil sa pagpanig din yan, yung pagtenga sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pero kanina, marami natutuwa sa kanya at ang tingin sa kanya hero, no? Kumbaga, isipin mo na lang yung naiambag mo sa taong bayan kasi hanggat hindi magtatrabaho ang Senado, imagine mo, laging nagsususpend o hindi nagkakandak ng session dahil walang quorum, gumagastos ng almost 25 million pesos every single day sa expenses tapos walang nangyayari. Kaya medyo bayani ang tingin kay Chis Escudero sa nangyari kanina. Okay, Ka-Coffee, speaking of Chis Escudero, who is the man of the hour, the hero of the hour, no? Meron siyang statement, siguro nararapat lang nabasahin natin yung statement niya para malaman ng taong bayan kung bakit naging ganun ang kanyang desisyon, no? Bakit siya sumanib sa minority na ngayon ay majority. Ito po ang statement ni Senator Francis Chis G. Escudero as of June 3, 2026. The current impasse in the Senate is untenable and unacceptable. When political divisions become too extreme and obstruct our mandate, we must all have the courage to pause, gain perspective, reflect, consider, and realize that we should put the Senate as the institution that we serve above ourselves. This is not a political contest. I am not taking sides. I am taking a stand for the Senate. My allegiance is not to any faction, personality, group, or alliance. This is not about loyalty, betrayal, or choosing one group over the other. This is about duty. Hindi to saping pampolitika. Wala akong sinasamahan o iniiwang grupo, pangkat o paksyon. Hindi ko sinasabi na may mali o tama, na may nagkulang o nagmalabis kanino man. Ngunit hindi pwedeng manatili tayo sa ganitong sitwasyon. Ang naapektuhan na ay ang mismong kakayahan ng Senado na gampanan ang kanyang tungkulin sa bayan. Ito ang rason at dahilan ng aking pasya ngayong araw na ito. Hinihiling ko ang inyong pangunawa sa amin, kasabay ng inyong panalangin para sa inyong Senado na malampasan ang hamon na ito at patuloy na magampanan namin ang aming tungkulin sa inyo at sa sambayanan. Napakaganda ng statement ni Senator Chis Escudero. Mga kayaya, mga kabibiyang, anuman ang ating biases, anuman ang ating naging galit o kung anuman yung reservations natin kay Senator Chis Escudero, no doubt po, siya ang man of the hour. No doubt po na malaking bagay ang ginawa niya ngayong hapon sa Senado at iniwasan, dahil sa kanya, naiwasan ang isang constitutional problem or crisis dito sa ating bansa. Alam mo, basa ko dyan, Yam, at saka Ka-Coffee ha. Base sa binasa mo, para nakikita ko kay Senator Chis Escudero, nahiya siya sa tatay niya. Kasi yung tatay niya matinuyan Diba? At saka nahiya na lang siya siguro sa sarili niya kasi senador siya. Hayaan niya ba, gaya sinabi ni Ka-Coffee na 25 billion pala ginagastos dyan araw-araw? Kasi yung mga kuryente niya, yung mga binabayaran, mga pinapakain. Tapos wala pala sila nagiging trabaho. Kaya sa tingin ko, nahiya na lang siguro talaga etong si Senator Chis Escudero sa kanyang posisyon para sa taong bayan. Alam mo, ano pala yan, pre? Sige, Ka-Coffee. Sige, alam nyo na ang sinasabi ng ilang senador, inoobserba nila si Chis Escudero, yung mga previous days, mukhang hindi siya masaya. Nakasama niya yung majority senators. In fact, kanina paglabas niya,
tuwan-tuwa rin yung yung minority senators, kinamayan siya, and then mabilis din nag-adjourn eh. Actually wala pa nga 20 minutes eh. Nag-adjourn agad yung session. Agad din lumabas si Chis Escudero at ang kanyang bilin sa mga kapwa niya senador, kayo nang bahala sa akin, di ba? Kasi alam niyo talagang puputaktiin ng bashing itong si Chis Escudero kasi ang sinasabi ng, di ba, sabi nila, wala maghuhudasan doon sa grupo nila Marcoleta, and then yet karon na ganyan, so parang kanyang pakiusap, kayo nang bahala sa akin, no? Umalis din agad at medyo may lungkot pa rin sa kanyang mukha, no, itong si Chis Escudero, pero okay lang kasi maganda naman yung ginawa niya para sa bayan. Oh. Ako. Sorry, Sige. Palerista, hindi na talaga, tama yung statement niya, hindi na to usapin ng kung kaninong side ka eh. Oh. Kung sinong kinakampihan mo eh. Dahil Tama. nakita natin sa past 2 days, masyadong na-hostage ang taong bayan, ang Senado, ang buong institusyon, no? Sa whims and caprices ng ilang senador, lalo na yung kanilang pinaka-head, si Alan Peter Cayetano. Sa sobrang takot niya, mga kayaya, mga ka-BBM, sa sobrang takot niya na mapalitan, mas minarapat pa, no, na wag na lang mag-session at magbigay ng kung ano-anong katarantaduhan, kung ano-anong kasinungalingan sa bayan, no? Katulad ng sinabi niya kanina, napanood mo ba yung Palerista? Sinabi niya na kaya daw hindi attend o nag-walk out ang minority ay dahil ayaw nilang magpatuloy ang Blue Ribbon hearing bukas, which is kalokohan. Ang dahilan kung bakit sila nag-walk out dahil yung gusto nilang i-impose na makaboto Like voting. si Bato de la Rosa kahit wala sa Senado physically. No? Yan ang doon sila nag-walk out sa ganung sitwasyon at minamadali yung pag-a-approve ng ganung rule sa Senado. Kaya sila nag-walk out. At hindi yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na sobrang sinungaling. Pero kung makikita mo, uto-uto talaga yung mga DDS, no? Maliban sa tanga, mga bobo, uto-uto talaga, no? Isipin mo, napaniwala sila na yung minority kaya nag-walk out dahil doon sa Blue Ribbon. Hindi ba nila alam yung mga imbestiga sa Blue Ribbon? Kasapi dati ng majority. Di ba? Saka sinong magbibigay, sinong witness ang inimbitahan nila na material? Sa nakita kong list ng witnesses, wala akong nakitang material doon. Yung 18 Maris, credible daw yun eh. Sa kanila. Hindi na rin matutuloy yung 18 Oo, Marines. kaya nga. Kinancel ni Pia Cayetano yung appearance ng 18 Marines. Sabi na mismo ni Atty. Baligod. So wala silang magiging credible na witnesses bukas. Aside na hindi ka pareho nung witnesses nung time ni Senator Panfilo Lacson, kung saan andyan mismo yung mga major player. Di ba? Sila Bryce Hernandez, sila Alcantara, sila Bernabe, di ba? Diskaya. Sila Diskaya. Yan ang mga credible witnesses kasi sila mismo yung participant sa scam na flood control. Pero alam mo yung tingin ng mga ng mga DDS ngayon kay Senator Chis hudas daw. Hudas. Kasi nga, di ba? Dahil sa kanya nakapag-session yung Senado, pero tingin naman ng mga Pilipinong matitino, mga Pilipinong may aral, mga Pilipinong nagbabayad ng buwis, ang tingin nila kay Senator Chis Escudero ay hindi hudas, kumala sa mga hudas. Yun ang tingin ng mga Pilipino kay Senator Chis. Diba? Imbis na magalit yung mga Pilipino, natuwa pa. Kita mo naman, nagpalakpakan. Palakpakan. Diba? So, Ako, based Actually, sa nararamdaman ko galit ako kay Senator Chis kasi nga yung forthwith niya. Sige na, Idagdag ko, no? Actually, talagang matuwa ang masayang-masaya ang taong bayan. In fact, ngayon, yun nasa likuran ko, labas yan ng Senado kung saan pumupunta tayo, no? May sumugod dito ng mga nakaputi at may mga drums. Kumbaga nagsi-celebrate sila. At tuwang-tuwa sila, hindi lang ako nakapag-interview pero mamaya mag-interview ako, no? Tuwang-tuwa sila sa nangyari sa Senado. Diba? So, hindi lang survey ang nagsasabi na kailangan natin itong gawin, hindi lang ang Office of the President kasi nalaman na rin nila yung changes dyan ang natutuwa, no? Hindi lang Office of the President, ang taong bayan natutuwa, mga senador natutuwa dahil sa pangyayaring ito. Kumbaga, historic ito, kumbaga makasaysayan ito Kasi tinalo natin yung kasuklam-suklam na leadership ni Alan Peter Cayetano. Tapos ngayon, panay live na lang siya, di ba? Yun nga, hinahamon niya raw sila. Hinahamon siya na pumunta ka dito sa plenaryo para pagdebatehan natin. Pero duwag ito, natatakot ito. Kasi kapag pumunta siya sa plenaryo, i-challenge siya, i-interpellate siya, etc. Di ba? And may nakarating dito sa ating balita, no? Yung mga ilang majority senators, nandito rin sa kanilang opisina. In fact, kanina, dalawa, no? Ang sinabi sa atin, si Marcoleta, naka-standby lang pala. Nandito, and si Joel Villanueva, nandito rin.
So parang ang style daw pala nito mga senador na ito, kapag may gawin na hindi kaaya-aya, itong minority senators, anytime lalabas itong mga majority senators na nasa kwarto lang nila. Biruin mo ha, naka-standby lang. Day 1, day 2, day 3 si Marcoleta nasa kwarto niya lang, hindi siya bumababa. So anong ibig sabihin niya, di ba? Nandyan ka lang, total, pumasok ka rin naman, pero hindi siya pumupunta ng kanyang plenaryo. So may dirty games talaga itong ginagawa, itong mga majority senators o DDS senators. Joe, may tatanong ako sa iyo, Joe. Sige po. Joe, may tatanong ako. Joe, anong ang bali-balita dyan? Meron bang usap-usapan na magkakaroon ng malaking rally ang mga kampi sa Duterte 13? Or meron din bang rally ang mga kampi sa bagong majority? Anong nakakalap mong balita sa mga usapan Okay. dyan? Kanina pagpasok natin ng Senado, may mga tao na pero konti-konti pa lang 100 to 200 pa lang ng mga nakaputi no, for progressive groups ito Natutol talaga sila dito kay Alan Peter Cayetano. And then wala naman tayo nakita na usually kasi dalawahan yan may mga DDS groups and then may government supporters. Kanina puro anti-Cayetano lang yung nagkikilos protesta sa labas. Pero yung pwersa ng kapulisan, napakarami pa rin ng mga naka-standby. Gaya ng mga previous days na talagang naka-ready, may mga malalaking truck. Pero mas maluwag yung kalsada ngayon dito sa Senado as compared previously, no? So I don't think na naka-ready, hindi rin in-expect ng mga hindi in-expect ng mga DDS na may lalabas sa kanila. Hindi nila to in-expect kasi kung in-expect nila yan, maaga pa lang may nandiyan na sa likod, nandiyan na sa harap ng Senado na naka-standby. Wala naman tayo nakita. Mamaya paglabas natin. Baka naman kasi, Joe, kaya walang mga dyan, baka wala na pambayad. Hindi marami pera, hindi ba ubusan ng pera? Pero okay na ba ngayon dyan? Okay na yung ambience dyan ngayon sa Senado? Okay. Masaya. Very positive. Sa totoo lang, very positive yung vibe ng Senado, no? Mula sa plenary kanina nga nagsigawan Kasi ang system pala diyan sa plenary hall, magkabilang sides. Yung right side kung saan nandoon kami, yung sides ng mga minority supporters ng minority senators and the media, makikita mo yung mga minority senators, 'di ba? Sama-sama sila sa isang side ng upuan. Yung kabilang side naman yung majority, yun yung bakante. So, una nasa kabilang side kami, sa kabilang side pala yun, sa mga DDS pala yun. So, lumipat kami. Halos lahat, maging yung mga tao na nandoon sa side ng majority senators, nagsigawan sila ng sumulpot si Chis Escudero, parang rockstar nga yung pagsulpot ni Chis Escudero dyan kasi wala nakakalam talaga surprise talaga lahat kasi tinago talaga siya si Chis Escudero para hindi siya makita, hindi siya mamataan. Even yung mga senators, discreet lang no. Hindi ko pwede kwento ko sa inyo pag uwi ko kasi may mga hindi ko muna pwede i-reveal no, pero pag uwi ko kwento ko sa inyo dyan kasi may isang senador na muntikan na madulas tapos napigilan lang. Alam niyo na kung sino yung mga senador na hindi marunong umakting. Muntikan na madulas na masabi na nandiyan si Chis Escudero pero nakambihan agad dyan ng isang senador. Sa inyo ko na lang ikikwento pagbalik ko dyan. Napakaganda. Talaga sayang wala tayo diyan no kapalerista pero talagang mas priority po namin na magkaroon ng podcast ngayong 6 PM kasi talagang ayaw po namin na pumalya sa aming weekly podcast. No? So, siguro Well, for more than a year, talagang nagpo-podcast tayo ng 6 PM. Pero mabuti na andyan si Kakopi para i-report sa atin yung mga naging kaganapan dyan sa Senado. So siguro naman masaya na ngayon si PBBM. Kasi kung matatandaan mo, di ba, kailan ba statement niya kagahapon? Kanina sinabi niya, get back to work. Get back to work, di ba? Oo. Ipagkita mo sa mukha niya kanina sa interview, dismayado na. Sa Senado at ang matindi pa dyan, nag-uusap pala sila ni Ralph Recto, ni ES Ralph Recto, pinag-uusapan niya, hindi naman tayo ganyan dati. Correct. Diba? Kasi dati nung panahon pala nila, kahit nagkakadebate-bate sa plenary, wala palang personalan. Oo. At wala drama-drama. So baligtad sa nangyayari ngayon. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, pagdating sa banatan sa floor or sa plenary, talagang matinding balitaktakan, matinding interpolation, pero pagkatapos ng kanilang trabaho, sama-sama sila nagkakape, sama-sama silang kumakain, at nagtatawanan. So, ibig sabihin, walang personalan. Professionalism ang pinapatupad, yung decency ng kanilang mga kilos. Yun, ganun lang. Pero ngayon kasi masyado ng personalan. Wala rin personalan yun ngayon. Drama lang. Drama. Pero nakakatuwa itong dalawang Tulfo, Pagkatapang, Kahapon sinabi ni di ba pinapag-resign nila si Alan Peter Cayetano. Ang sabi ni Raffy Tulfo, hinahamon niya si
APC, Alan Peter Cayetano, na magpakita ngayon. Dahil kung hindi, duwag daw si APC, no? So talagang Big pa yan. talagang ano, no? Mild pa yan, diretso. pre. Tapos Mild pa ito yan. naman si Erwin. Yan. Ang sabi naman ni Erwin, no? Sa kanyang media interview. Oo. Ito daw si APC, kapag pinalakol mo yung mukha, tatalbog yung palakol eh. Bakit daw? Ha? Bakit daw? Sa sobrang kakapal daw ang mukha. No? Ganun ang description ni Grabe, Erwin no? Tulfo. Hindi tayo nagsabi yan. Oo. Hindi po kami nagsabi yan. Si Senator Erwin Tulfo po ang malinaw na nagsabi niyan na itong si Alan Peter Cayetano, no? Bukod sa pagiging kapit to ko sa posisyon, ay napakakapal na mukha. Pero, kung titingnan mo, pre, kahapon tsaka nung isang araw, nag-resurface din o lumabas din yung mga ginawa niya nung nakaraan doon sa Kongreso na parang ganyan din na ayaw niya bumaba sa pwesto. Oo. Di ba may gentleman's agreement sila noon ni Lord Alan Velasco Ay, correct. na parang ayaw niyang sundin. Ngayon, lumabas yung mga video na yun Oo. na mismong si Duterte, walang magawa sa kanya noon. Anong ginawa niya doon sa Kongreso, sa Kamara, sa lower house, sa Kamara, no? Oo. Nilak yung plenary yata, Oo. no? At ayun nga, ayaw nang ipasa Bumaba. kay Lord Alan Velasco Velasco. ang speakership kahit meron na silang gentleman's agreement. Oo. Kung hindi nagsabi si Pangulong Duterte at palagay ko si Sara Sara. Duterte behind, no, kay Lord Alan Velasco, no, hindi talaga siya bababa eh. Kasi ang sabi niya noon, kung may sapat kayong numero, doon lang siya makakaupo. Wala dapat ganon kasi gentleman's agreement nga yun. Tapos, Diba? ito naman, kung ano yung ugali niya pinakita sa kamera, dinala naman niya sa Senado. Oo. Kaya tayo nagkandaletse-letse dito sa Oo. Senado. Ayaw na Oo. bumaba sa Pero peso. palagay ko, tama yung meron ako nabasa eh. Hindi na siya, character na eh. Nasa character na yung tao Oo. na hindi maayos kausap. Oo. No? At nakakalungkot, mahilig pang magbigkas ng mga Bible verses, no? Tapos ganito palang klase ng pagkatao niya, yung kanyang character, no? Pero Pero ako palirista ka copy. Kung ako ang sa kanya, kung meron pa siya natitirang hiya, kung meron pa siya natitirang decency sa kanyang katawan, dapat mag-resign na siya. as Senate President. As Senate President, Oo. mag-resign ka na, no? Alan Peter Cayetano, kung meron ka pang natitirang hiya sa iyong katawan, no? At sa iyong pamilya, kung marunong pa kayong mahiya, no? Iisaalang-alam mo sila. Yan yung panawagan ng karamihan ng parang buong Pilipinas, yan ang panawagan, parang tagig lang ayaw eh. Idagdag ko lang, pre, no? Idagdag ko lang. Sige, idagdag ko lang. Ano yung ibig sabihin nitong mga nangyayari sa impeachment case ni Sara Duterte? Kasi isa naman sa mga dahilan kung bakit nagkakaganyan si Alan Peter Cayetano ay para protektahan si Sara, di ba? I-delay ang impeachment na yan at hindi mapresenta yung mga ebidensya. May nakausap din tayong senador, wag na natin pangalanan yung senador, at ang sinasabi niya, ngayon na hawak na nila ang beat, no? Kasi currently, talagang walang chance na makonvict pa si Sara Duterte. Kasi numbers game ito eh. Kahit napakaganda ng ebidensya, bilangan pa rin yan, so walang chance na makonvict si Sara Duterte. Pero, ngayon nahawak na nila ang beat, no? Eventually, matatanggal na si Alan Peter Cayetano or mapapalitan siya. Mabibigyan ng chance yung prosecution na maipresenta yung mga ebidensya. So, kahit hindi manalo, hindi siya makonvict, importante na mapresenta yung ebidensya. Kasi kung mananatili yung grupo nila Alan Peter Cayetano dyan, every time na may pipresenta na ebidensya, di-divide yung house, pagbobotohan. Siyempre, sila yung mananalo, hindi ipapakita sa taong bayan kung anumang envelope yan o kung anumang mga ebidensya yan, hindi mangyayari yan. So isa sa pinaka magandang effect ng nangyari ngayon, mabibigyan ng chance yung prosecution, ipresenta rin yung ebidensya, buksan yung ebidensya na yan, kahit hindi ma-convict si Sara Duterte, malalaman ng taong bayan. Even though yung mga Lalabas Ah, yung DDS ebidensya. supporters, correct. Even mga DDS supporters, pag nakikita nila, kala namin simple-simple ka lang, pero nasa bank transactions mo, billions of pesos pa lang pumapasok dyan. Baka magbago ng isip. Diba? Hindi man natin may panalo yung impeachment, importante mabuksan yung ebidensya. Tama. Tama si Kakopi, palirista, Oo. no? Ang importante talaga mabuksan ng lahat ng mga ebidensya. Dahil kung makikita talaga ng taong bayan yung pera na pumasok sa bank accounts ni VP Sara Duterte at ang kanyang asawa, na minsan sa loob lamang ng isang araw maabot ng hundreds of millions, no? Tapos ang SALN niya for the past 20 years is nasa 88 million lang ang lumalabas niyang net worth, no? Talagang magiging kaduda-duda na kung saan nanggagaling yung pera na yan. Oo. Di ba? Bakit hindi mo nire-report? eh, So yun lang ang importante. Ngayon, kung hindi nga napalitan itong
majority na grupo nito ni Alan Peter Cayetano, talagang tama si Kakopi. Dribble lang yan. Every time na magkakaroon sila ng chance na hindi mapalabas yung ebidensya, gagawin nila yon. Nangyari na yan kay Era. I-oppose nila. Yes. Di ba yung Totoo. envelope, nagboto-botohan? Oo. O hindi nabuksan, o natanggal tuloy. Oh, yun lang. Di ba? Buti lang hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang nakalinya sa impeachment Pero ngayon. tingnan mo ha, itong nangyari kay Sara, ay parang replay na lang ito nung kay Binay eh. Ang lakas-lakas ni Binay dati nun. Talagang halos karamihan ng Pilipino gusto si Binay iboto presidente kasi nga magaling. Pero nung naglabasan yung mga ebidensya, yun na. Oo. Naligwak na. Totoo. Ako sa totoo lang, kahit na hindi ba convict si Sara, okay na sa akin eh. Makatakbo pa rin para mataas views natin lahat eh. Hindi, totoo yun. Dahil yung panahon na yun, si Binay, 2 years before national elections, no? Si Binay nasa 40 plus. Oo. Unbeatable. 40 ba? 40? Mahigit. nag-45 pa ata. Ganun? Umabot pa yan ng 50 plus, no? 3 years, 4 years Eh before. si Sara hindi 50 plus. babot ng 50 ah. Hindi umabot ng ganun, ano? So, kaya totoo yung sinasabi mo. So, na ibig talagang, sabihin pala niya, putulin kita, kung 50, ibig sabihin pala, marami palang Pilipino ang gusto si Binay dati. oo naman. Eh, bakit natalo siya? Parang parang katulad din itong Si Sara. 2-3 years Oo. na sinasabi nilang unbeatable si Sara Duterte, Oo. walang makakatalo. Ganon din si Binay. Mas matindi pa sa kay Binay noon. Oh? Pero nung nagsimula na imbestigahan yung kanyang mga yung mga involvement daw Oo. sa mga corruption, no? Katulad yung mga pinakita pa yung kanyang mga manukan na air condition, yung mga lupa niyang malalaki. May mga ganun? Oo, may ganun. Inimbestigahan niya, no? Diyan sila, kung di ako nagkakamali, Gusto sila, na naman yan. hindi, sila Trillanes din ata yung panahon ng Cayetano, no? Sila pa yung nag-imbestiga yan. Yun, unti-unti nang bumaba ang kanyang trust rating at acceptance rating. Kaya no? na nangyari kay Sara. At voter preference, lahat nagbagsakan na. Katulad ng nangyayari kay VP Sara Duterte na kakasabi lang kahapon nung president ng Pulse Asia na nagplato na daw si Sara. Ibig sabihin, na-reach niya na yung kanyang pinaka-peak at nagpa-plato na. Pababa na No? yan. At yun, pag nabuksan itong mga ebidensya sa impeachment trial, i-expect natin na talagang pababa Siyempre, pa pag yan. na-reach mo na yung pinakamataas, anong sunod niyan? Wala. Pababa na yan. Correct. Diba? Pababa na Oo. yan. In fact, di ba, may mga one-on-one surveys, no? May survey na one-on-one sila ni Lenny o kaya one-on-one sila ni Rapi Tulfo, no? Close ang laban. Oo. Pero hindi pa nagde-declare si Rapi Tulfo, hindi pa nagde-declare si Lenny Robredo. Anong ibig sabihin nun? Si Sara nakapag-declare na Oh. at buong makinarya niya tumatakbo na. So what Even yung troll farm niya tumatakbo. Pero hindi niya mahigitan ng husto itong mga ine-expect na pwedeng lumaban sa kanya. Which means, pag ito kumilos tong mga tong kalaban niya, Nag-declare na. nag-declare na at ginamit na yung kanilang Makinarya. makinarya at tutulungan pa ng administrasyon, wala na. At tutulungan pa ng first five. Kaya sinasabi ko, ilan editorial ko na lumalabas, Sara will not be president in 2028. Kalokohan. At syempre, wag natin kakalimutan na mga kababayan ha, eto po ha, tagumpay na naman to sa taong bayan ha, etong pagkakakulong ni Senator Jinggoy Estrada kasi tingnan mo ha, yung na-issue rito 570 million sa flood control. At syempre, dahil sa pagkakakulong na yan, malalaman kung ano ang katotohanan diyan sa kaso niya na yan. Pero ang totoo talaga diyan, talaga diyan, high school pa lang ako, nakulong na siya. College na ako, nagtanan na ako, nakulong siya. Ngayon may anak na ako, nakakulong pa rin. Hindi nagsasawa. Diba? Ikaw, Yam, anong basa mo dyan sa pagkakakulong ni Jinggoy? Naniniwala ka bang pinulitika lang siya? Walang kalokohan. Naniniwala ka bang paninira lang sa pagkatao niya yan? Hindi ko once lang. Kaso hinangad niya maging Grand Slam eh. Mahirap, mahirap yun. Champion, Grand Slam eh. Mahirap yun. Three-peat nga ang tawag eh, di ba? Three-peat eh. Parang yung mga nagcha-champion sa basketball Parang sa si Lorna, volleyball eh. parang si Lorna Tolentino, Grand Slam sa Best Actress. Yun. Ito naman, Grand Slam sa kulungan. Oo. Hindi. Oo. Grand Slam sa plunder. Oo, di ba? Kumbaga sana may doctorate degree na sa plunder Ikaw, ka eh. Joe, napag-uusapan ba dyan yung kay Senator Jinggoy dyan sa Senado? May nakakalap ka ba dyan sa mga tropa mong senador dyan? Actually, totoo. Yan, narinig ako. Actually, napag-usapan yung kay Jinggoy Estrada. And parang nagpaalam. Paano ba?
Ayoko madulas no? Tila nagpaalam si Jingo Estrada, parang nagsasabi na handa na siyang makulong. So alam niya yung bigat ng kanyang kaso. Kasi may senador din, honestly, halimbawa si Chis Escudero, may kaso din naman yan, di ba? Pero medyo manipis. Manipis yung ebidensya, kaya hindi agad napapabilis. As compared kay Jingo Estrada, alam niya na makapal yung ebidensya laban sa kanya. So parang slightly nagpapaalam ito sa mga senador na makukulong na siya. In fact, meron pa nga isang senador na nagpaparamdam na rin na handa siyang makulong. Di ba? Kaya hindi totoo yung sinasabi nila na inalok sila, yung mga miyembro ng majority senators, inalok sila na lumipat sa minority senators para mabura yung kaso. Hindi totoo yan. Kasi even si Jingo Estrada, alam niya kung gaano kabigat yung kaso. Kasi kung tingin niya, teka mo, kung may chance ito, napakadali lang sa kanya. Gaya niya yung ginawa ni Chis Escudero, tumalon, di ba? Pero alam niya na hindi magagawa ng paraan yan. And by nasagap din tayong balita dyan, totoo naman talaga na kinausap si Jingo Estrada. Totoong kinausap siya na yan yung hindi literal na discussion na sige, okay, alok ko sa iyo to pero buburahin yung kaso. Parang ganoon yung alok. Totoo na may kumausap sa kanya pero hindi pinaniwalaan yung tao na yan na kumausap sa kanya. So, at alam din ni Jingo sa sarili niya, mabigat yung kaso, mabigat ebidensya kaya hindi siya tumuloy. In a way, pero on the other hand, no, parang slightly umaasa din siya na paano kung lumipat ako. But doubtful din ang bahagya, no? Pero medyo magulo din yung sitwasyon kasi totoo ba yung sinasabi sa akin ng senador na ito na emisary na kapag lumipat ako buburahin yung kaso, etc. Kasi sa kabilang banda naman sinasabihan siya makapal yung ebidensya laban sa kanya. So hinayaan niya na lang. Kaya hindi naman ang laban si Jingo Estrada dyan di ba? Sumuko siya, sabi nila sumuko sila, pero sabi ni John Vic Remulla, inaaresto siya. Si Kakopi, kumusta dyan si paring Wiggy, si Wiggy. Hindi ba nagbida-bida nandito kanina? siya. Wala siya sa plenary. Hindi mo inangat. Hindi ka alam mo si Wiggy, may tip sa atin, no? May tip sa atin. Monday, Tuesday, supposedly may session yan, di ba? Hindi siya bumababa sa plenaryo, pero nandoon siya sa kwarto niya. Di ba? Anong motibo niya? Bakit hindi siya bumababa? Bakit nandun lang siya sa taas? Kasi naka-ready lang pala in case na may gawin itong mga minority senators, may bababa agad-agad na kukontrahin yung gagawin ng minority senators. Nandiyan lang siya sa opisina niya. Kasi umakit kami sa opisina ng mga senators may mga nakausap din kami mga senators at yan nga yung lumalabas doon sa mga sitwasyon dito sa mga tanggapan nila. So wise din wise din mga majority senators. Joe, total nakakausap mo na yung mga senador dyan. Tanungin mo na rin kung totoo ba yung Wiggy. Loko. Pipilitan mo talaga si Wiggy, no? Totoo naman talaga yun, pare. Hindi na kailangan memorize yan, hindi na kailangan tanong. Totoo yung Wiggy. Yan ang pinaka-report mo dapat, Joe. Kasi hanapin natin. Escudero yan. Pagkatapos nito, puntahan natin. Kasi nag-uwian na yung mga senador Nag-uwian na ba? Nag-adjourn na Nag-uwian na, pero CDDA, actually, yung first regular session, adjourned na po yan CDDA, no? So, medyo matagal-tagal tayong ulit mag-expect na ng drama dito sa plenaryo. Pero sana wala ng drama kasi seryosohin na natin ito para sa taong bayan ito. Huwag na natin lukuhin ang taong bayan dahil malaki po yung nawawala sa kaban ng bayan tapos walang nagagawa ang ating mga mababatas, no? So, pahinga muna, katahimikan muna. So, ang ina-expect natin yan is sa July 6 na. Yung start na ng impeachment trial. Sana, no? Yun ang hindi pa naman nababago yung schedule na yan, July 6 na yan kasi ibang usapin naman yun kasi impeachment court na yan. So kumbaga, parang ibang personality na ng mga senador yan. So hindi pa naman nababago yung July 6. Palagay ko naman susundin nila yan. Dahil tukol naman sa impeachment yan. Baka makalimutan ko lang may drama din pala kahapon. Nakita nyo yung mali-maleta ng mga ebidensya? Na-discover ko lang to sa nakausap nating senador, no? Yung mali-maletang ebidensya, kunyari, nadala nila Attorney Michael Powa ng kampo ni Sara Duterte, props lang pala yun. Props lang. Hindi totoo na puno ng mga dokumento yun. Props lang. Katiting lang yung papeles na yun. Ilang maleta yun? 3, 4 o 5 maleta yun. Hindi totoo na puno ng mga dokumento yun. Drama lang sila, parte ng kanilang narrative. Puro kaartihan talaga, puro kadramahan talaga yung mga grupo na yan, ano, Joe? Correct. Diyan sila nabubuhay Kasi ang narrative na gusto nilang palabasin, sangkaterba yung ebidensya. Kasi ang kanilang motion sa impeachment court ay ibasura. I-junk na itong impeachment case para hindi na mag-proceed ng
impeachment trial. Yan naman ang kanilang drama dyan eh. Imbis na sagutin yung mga aligasyon, hindi yun ang sinasagot nila. Ang gusto nila, i-junk na yan, gawin ng void yung impeachment na yan para hindi na magkaroon ng trial. So, sandabukal daw yung kanilang ebidensya, mali-maleta yung kanilang ebidensya, pero hindi naman puno yung mga maleta, no? Kunyari lang pala yun, parte lang ng drama. Ang Grabe, senador no? po, isang Sa senador, totoo lang, nagsabi sa yung atin. final nila is petition or motion for dismissal lang naman talaga yung pinail nila. So anong kailangan pang doon? Mga ebidensya doon, di ba? Kaya Correct. talagang puro forma lang puro drama lang ginagawa nitong kampo ni Sara So Duterte. isipin mo pala yan, budol pala yun. Budol, Para budol. isipin nila, Hindi nakakapagtataka. para isipin ng taong bayan, ay napakaraming papeles, ibig sabihin sinagot talaga yung bawat Oo, ebidensya, Para- bawat article, sinagot. para palabasin na marami kaming ebidensya Oo. para i-counter yung Oo. mga articles of impeachment Yung pala na hinain sa kanya. 10 page lang. Oh, malamang. Hindi nila nakakapagtaka yun dahil ang hiningi lang or ang petition lang ng or sagot lang ng kampo ni BP Sara Duterte is to dismiss the case. Akala ko ba Impeachment. bloodbath? Yun lang, puro drama nga. Akala ko ba madugo? Puro Bloodbath? drama, puro kalokohan. Puro pambubudol lang ang ginagawa ng kampo nito ni Sara Duterte. Oo, nako, ay, maraming salamat sa viewers natin kanina. Nag-pick tayo kayo, mabot tayo ng 1 to 50. Hindi lang, 1 to 50. Oo, basa tayo ng comment para mapagbigyan natin itong mga fans basa natin. basa tayong comments yan. Ito si Teresita Sarmiento. Sa totoo lang, kami sa ibang bansa, mas marami pa kami information na lalaman kaysa sa mamayan dyan sa Pinas. At ganun. Hindi, pwede rin. O, sige, Lex. Teresita Sarmiento pa rin. Please, pakisabi kay PBBM. Kakabakasyon ko dyan sa Pinas, pero lahat na maganda ginawa ni PBBM ay mabagal makarating sa mamamayan dahil sa fake news. Ay madaling kumalat ang mga may concern sa government na nakatutok sa fake news siguro to, no? Fake news ay masyado silang matagal. Mabagal siguro. Mabagal, dapat bilisan naman nila. Kaya nga kinakasuhan na yung mga nagkakalat ng fake news. Ramil Duran, si Joel na next. Posible. Posible. Next, May Hayashi. Yan. Bukas, ikakandado ni Kawatano ang Senate ganit sa kapangyarihan. Hindi niya po magagawa yun, Ma'am May, kasi ang Sergeant at Arms na inappoint kanina, siya na po ang may hawak ng Senado. Alam, protection and safety ng Ito, Senado. sabi ni sa Korea. Hirap masaya yung pangalan. Korean ba yan? Oo, Watching tama. from Korea. Oo nga. Ito si Carlo Borromeo. Naku, hindi iyan magre-resign. Sobrang kapal ng mukha niyan. Sana yun. Sige, Lex. Yan. Ito si Freddy Thompson. Hello po, watching from Marikina City. Ayan, si Kawatano at Trillanes ang... baba mo, Lex, baba mo. Yan o, dyan. Saan na yun? Si Kawatano at Trillanes ang nag-imbestiga kay Binay. O, tama. Ito si MJ Sales. Pa-shoutout na lang, Sir Paler. O, yan. Ano mo to? Follower mo, Paler. Shout out po kay MJ, Sales? Oo, MJ Sales. Ito, yan. Yashi. Yan, kwento mo sa bangag para may maleta ka. Bayaran ni bangag, magnanakaw, like grandfather, like father, like son, magnanakaw. Marcos Senior corruption. Pero si Digong ang nakakulong. Oo. O, di ba? Yan So- ang sagutan dyan. So, Hiyashi, yung una-una, yung fake mong pangalan, no? Hiyashi, no? Puro kalokohan ang nalalaman mo. O, di ba? Kung magnanakaw si Marcos Senior, kung magnanakaw si PBBM at si Sandro, bakit si Digong ang nakakulong at si Isara ang na-impeach? Correct. O, di ba? Correct. Yun lang ang sagot dyan. Correct. O, Yam, sige, editorial Yam. O. Joe, standby ka lang dyan, Joe, ha? O ngayon, mga kayayam, no? Mga ka-BBM. Ito pong aking editorial ngayon na inspire po ako sa isang post ni Miss Karen Davila sa kanyang X account, no? Tungkol sa mga senador na nag-iiyak sa Senado, no? At na kinall out ni Miss Karen Davila itong mga taong to dahil naasiwa siya, nabwisit siya sa nakikita niya sa mga senador na puro kadramahan, puro pag-iyak-iyak, no? At parang sinabi niya na dapat ang iniiyakan nyo yung mga tamang tao, yung mga tamang pangyayari at hindi yung mga sarili nyo dahil hindi kayo kawawa, no? Ito po ang ating editorial, pakipanood lang po, no?
Komento kayo kung anong masasabi nyo, kung may tanong kayo, kung may suggestion kayo, i-komento lang po. Panoorin nyo po itong editorial na to. Ang titulo po ng ating editorial, Iyak. Nakakapagtaka. Sa Senado ngayon, parang mas maraming luha kaysa batas. Sa loob lamang ng isang linggo matapos mabuo ang tinatawag na Duterte 13, sunod-sunod ang mga eksenang may pag-iyak, pagdamdam, at pagpapakitang api. Noong Mayo 13, may mga senador na nagsisigawan, nagkakagulo, at umiiyak na para bang nasa gitna sila ng isang armadong pag-atake. Kalaunan, marami ring Pilipino ang nagtanong kung ano ba talaga ang nangyari sa insidenteng iyon. Sumunod, ang privilege speech ni Pia Cayetano na may luha at hinanakit dahil wala raw nangamusta sa kanila matapos ang nangyaring shooting sa Senado. Kamakailan naman, habang inaaresto si Jinggoy Estrada sa loob mismo ng Senado, nakita sina Camille Villar at Amy Marcos na emosyonal at halos maiyak sa eksena. Walang masama sa pag-iyak. Tayong lahat. Ngunit habang pinapanood ng publiko ang mga eksenang ito, hindi maiwasang itanong, saan ba dapat ibinubuhos ng mga lider ng bansa ang kanilang luha? Umiyak ba sila kapag may batang 5 taong gulang na hindi tumatangkad ng maayos dahil sa malnutrisyon? Kapag may batang natutulog sa gabi na walang laman ang sikmura? Kapag may senior citizen na namamatay nang hindi man lang nadadala sa ospital dahil walang perang pambayad ng pamilya? Kapag may pasyente naghihintay ng ilang buwan para sa isang operasyon sa pampubliko ospital dahil kulang ang pasilidad at pondo? Umiyak ba sila kapag ang mga magsasaka ay nawawalan ng ani dahil sa isang malakas na bagyo? Kapag ang mga mangingisda ay umuwi ng walang huli? Kapag ang mga jeepney driver, tricycle driver at ordinaryong manggagawa ay pilit pinagkakasya ang kakarampot na kita sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin? Kapag ang mga guro ay bumibili ng tsalk, papel at school supplies gamit ang sarili nilang pera dahil kulang suporta ng sistema? Umiyak ba sila para sa mga OFW na inaabuso, binubugbog, ikinukulong o ginagahasa sa ibang bansa? Umiyak ba sila para sa mga inang napipilitang mag-ibang bansa at mapalayo sa kanilang mga anak upang may padala lamang na pera sa pamilya? Umiiyak ba sila para sa mga kababaihang napipilitang ibenta ang kanilang katawan dahil wala nang ibang mapagkunan ng ikabubuhay? At higit sa lahat, umiiyak ba sila para sa mga batang nadamay, nasugatan o nasawi sa madugong war on drugs? Umiyak ba sila para sa mga pamilyang hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng sagot, ustisya at pananagutan para sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay? Umiyak ba sila para sa pamilyang nawalan ng tahanan dahil sa sunog, baha o kalamidad at muling nagsisimula mula sa wala? Ang problema ay hindi ang kanilang mga luha. Ang problema ay kung bakit tila mas madali silang umiyak kapag sila mismo ang apektado kaysa kapag ang ordinaryong Pilipino ang naghihirap. Hindi sila api. Walang umaapi sa kanila. Sila ang ilan sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. May posisyon, may impluensya, may seguridad, may pribilehyo, at may kapangyarihang gumawa ng mga batas na maaaring magpabuti o magpalala ng buhay ng milyong-milyong Pilipino. Kung may dapat talagang iyakan ang Senado, hindi ito kanilang mga personal na drama. Ang dapat nilang iyakan ay ang mga gutom ng mga bata, ang paghihirap ng mga manggagawa, ang pagkasira ng mga tinanim ng mga nagsasaka, ang pag-aabuso sa mga OFW, ang kakulangan ng serbisyong pangkalusugan at ang kawalan ng hustisya para sa mga biktima ng karahasan at katiwalian. Walang masama sa pagluha, ngunit kapag ikaw ay senador na ng Republika, hindi sapat na marunong kang umiyak. Dapat marunong ka ring makiramdam kung sino ang tunay na dapat paglaanan ng iyong luha, panahon at malasakit. Hindi kayo api, hindi kayo the biktima. Ang tunay na biktima ay mga Pilipinong walang makain, walang trabaho, walang gamot, walang hustisya. At madalas wala ring boses sa mga bulwagang dapat sanay kumakatawan sa kanina. At habang ang ilan sa Senado ay umiyak para sa kanilang sarili, ang sambayanan ay naghihintay
ng mga leader na handang umiyak para sa bayan. Yan po ang ating editorial ngayong araw. Sana nagustuhan nyo. Medyo galit po tayo ngayon dahil talagang kagalit-galit na po ang nangyayari sa ating Senado ngayon. Grabe ang emosyon ah. Ganito ako nun. Parang may hangover ka lang nun ah. Joe, ano Grabe yung reaction emosyon mo, Joe? niya. Grabe yung emosyon ni Sir Yayam Talagang damang-dama mo. Actually, susugan ko yung sinasabi mo, no? Kasi yung ugali nitong majority senators at ni Sara Duterte, may similarities eh. Kasi yung mga majority senators, laging it's all about ourselves. Iyakan sila, kaartihan sila dyan, pero hindi nila isip ordinaryong tao, paghihirap ng ordinaryong Pilipino. Ganyan din si Sara. Diba? Hindi rin ina-acknowledge ni Sara yung paghihirap ng mga ordinaryong tao. Kasi ang sabi niya noon, kung ikaw ay sa tingin mo nahihirapan ka, Juan de la Cruz sa hirapan, isipin mo na lang mas mahirap ang pinagdadaanan ko. Laging tungkol sa kanilang sarili. Yan ang similarity, siya ng pagkakatulad ng ugali ni Sara Duterte at nitong majority senators. Gusto nila sila lagi ang sentro. Gusto nila sila lagi ang bida. Yung ordinaryong Pilipino na naghihikaos, hindi ini-invalidate nila yung nararamdaman nila kasi it is always all about ourselves. Tayo lagi dapat ang bida. Yan ang tumatatak sa isip ko doon sa sinabi ni Sir Yayam, no? Na ginawa ng majority senators at ni Sara Duterte. Joe, di ba narcissist yung ganun? Parang si Digo. Correct, si Sara narcissist. Di ba, narcissist, no? Self-centered, no? Gusto niya parang sinasabi nila sa mundo, yung mundo umiikot lang sa kanila. Di ba? Sila lagi ang bida. Wala nang ibang kukontra. Kami lagi ang bida. Kami ang lagi ang may problema. Kung may pinagdadaanan ka, magaan lang yung pinagdadaanan mo, mas mabigat yung pinagdadaanan namin. Diba? So wala kang mariresolve na problema kung ganyan ang style mo, di ba? Kasi hindi mo ina-acknowledge yung paghihirap ng ibang tao. Hindi mo tinitingnan yung nararanasan ng mga ordinaryong Pilipino. Tama yung mga example doon na Sir Yayam Yung mga magsasaka, yung mga mangingisda, mga ordinaryong Pilipino, nagugutom, yung mga prostituted women na wala silang options kundi ibenta yung kanilang katawan. Pero hindi kayo ina-acknowledge lahat ng feelings ninyo, ini-invalidate nitong majority senators at ni Sara Duterte. Hindi, ako tingin ko dyan pare. Yan sa editorial ni Yayam, nakikita naman ng mga senador yan, yung mga paghirap ng mga kababayan natin. Kaso, mas pina-priority nila yung drama-drama nila para maprotektahan ang isang tao. Kaysa i-priority yung mga paghihirap, nalutasan ng mga paghihirap ng mga kababayan natin. Nakikita nila yan. Yung mga, sabi mo, yung mga prostitute, yung sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, nakikita nila yung mga hirap ng mga kababayan natin. Kaya nga kapag eleksyon, yan yung pinapangako nila. Diba? Pero pag nanalo na, wala na. Wala na rin yung pangako. O, inuuna-una yung drama para mapagtakpan yung iisang tao. At nakakalimutan nila yung totoong trabaho nila para ibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Tama si Joe yun ang common denominator nila kahapon lang o kanina ba, may reaction si Senator Panfilo Lacson sa sinabi ni Wiggy. Alam mo ba yun, Joe? Kakopi, yung sinabi ni Panfilo Lacson, damn your damdamin. Sabi niya kay Wiggy. Diba? Kasi si Wiggy, hindi man lang minaliit daw ang mga senador. Dahil sinigaw-sigawan daw ni SILG John Vic Rimulya ang kanilang Senate President. Buti ka, hindi binatukan. Kaya sabi ni Senator Panfilo Lacson, buti nga di siya dinagukan ni John Vic no? So kaya sabi ni Senator Panfilo Lacson, damn your damdamin. Kasi si John Vic pala, nung gobernador pala, nabibigwas pala yan. Oo, totoo. Kaya nga sabi ni Lacson, buti nga raw hindi nabigwasan. Totoo. Ano naman si John Vic Rimulya, rumirespeto pa rin naman. Pero syempre, ibang usapan na yung pag-aresto kay Jinggoy. Syempre, batas is batas. Naging firm si John Vic Rimulya doon sa pagkaka-aresto kay Ding. Walang tataas sa batas. Kahit presidente ka pa, kahit vice president ka pa, batas is batas. Which is tama nga naman. Tama. Okay. Punta tayo sa isang topic ko under segment 2, no? Yung state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan, no? Grabe din ang nangyari doon, no? Kung makikita natin ng mga videos na sa social media, no? Grabe ang respeto at welcome na ibinigay sa ating first couple at sa kanilang delegation, no? At kung di ako nagkakamali, binigyan pa ng prestigious award ng Japanese government or ng Imperial Palace ang First Lady, no? Kung di ako nagkakamali, ganun ang nangyari diyan sa Japan.
At makikita naman natin, no, kung di ako nagkamali, si First Lady at ang kanilang delegation pa lang ang naimbitahan sa Imperial Palace ng Japan ngayong taon. Ng emperor. Ng Emperor, oo. Sila pa lang. No? Ito yan. Oo, yan si Emperor Naruhito. Yan, si Emperor Naruhito. Yan yung makikita. Talagang siya pala yung Emperor na mahilig sa halo-halo, Siya ba yun? Oo. Kaya nga nakakatuwa Yun ang nalalaman lang natin because of this state visit, no? Kaya nga may nagsasabi parang halo-halo diplomacy ang ginawa ng ating Pangulo, no? Dahil nalaman nga nila na favorite pala nitong si Emperor Haruhito. Haruhito yung halo-halo natin. Paano yun? Nagpunta siya rito sa Pilipinas o dahil sa mga kababayan natin dyan sa Japan? Ay, hindi ko alam pero kung di ako nagkakamali, si Emperor ang first na pinaka-visit niya sa foreign land nung 70s sa Pilipinas. Dahil nag-stop over dito sa Pilipinas yung eroplanong kanyang sinasakyan. No, kaya very memorable kay Emperor ang Pilipinas. So etong pagbisita pala ni PBBM diyan sa Japan, ginagawa na naman to ng fake news Baka magulat kayo sa napapanood nyo sa TV sa mga Facebook sa social media. Oh. Kung makikita mo kasi yung fake news nila, yung lumalabas yung sasakyan ni PBBM, may mga nagsisigaw na magnanakaw. Voice over lang po yun, mga kababayan Alam niyo ba yung voice over? Inedit lang. Ipinatong lang, inedit lang yung boses. Oo. Diba? Inedit lang. Kasi paano nga makakapagsigaw sa tatlo lang yung nagpuprotesta doon? Tatlo lang ba? Tatlo! Tatlo lang. Diba? Paano makakapagsigaw-sigaw yun doon? Halata naman, inedit. Joe, ikaw, ano masasabi mo, Kakopi? Ano masasabi mo sa naging state visit ni President Bongbong Marcos sa ang First Lady? Ang takeaway ko dyan sa pagbisita ng ating presidente, number one, economic side, no? Umabot po sa napakalaking halaga, 200 billion pesos. Isipin mo yun, 200 billion pesos yung worth ng pledges. Sasabihin ng mga dealers, pledges lang naman yan, Kakofi. Pero dyan naman nagsisimula Diba? Bago mamunga yan, nagsisimula yun sa pledges. 200 billion pesos, katumbas po yan ng 10,000 na bagong trabaho. So kung medyo bababa na ang ating unemployment rate, kapag nag-materialize na po, na-realize na po itong mga investment pledges na ito, another 10,000 new jobs po yan para sa mga kababayan natin. At karamihan po yan, nasa factory ito, sa manufacturing industry, itong mga investment na ito na dadagdag po dito sa Pilipinas. At isa pa pong very important dito, nakapagsalita po, nabigyan po ng permiso ang ating presidente na magsalita siya sa kanilang diet, yung counterpart natin yan para sa House of Representatives, no, sa kanilang Congress. Bibihira po yung mga world leaders na binibigyan ng opportunity na magsalita sa kanilang kumbaga parliament. At ang ating presidente, nabigyan siya ng chance. Ibig sabihin lang yan, talagang matindi yung tiwala na ibinibigay ng mga Japanese. In fact, yung mga OFW, sinasabi nila, napakatindi ng respeto ng Japanese government at ng leadership sa presidente ng Pilipinas. Napakatindi. Dito lang daw sa Pilipinas na bakit binabastos yung ating mga kababayan, yung ating presidente, samantalang sa ibang bansa, ginagalang. Oo. Ayan. Last mo na ba yan? Hindi, meron pa. No, so mga kayayam, tama yung sinabi ni Kakofi, no? $3.4 billion or more than 200 billion ang pledges. Pero hindi mo naman masasabing pledges yan dahil yung ibang companies na nag-pledge ng additional investment ay meron na existing operation sa Pilipinas. Kaya talaga mag-expand na lang sila. Kaya more or less sigurado na yon, no? So itong pagbisita pala ni PBBM, dagdag trabaho to sa ating mga kababayan. Kung di ako nagkakamali, Kapag nag-materialize na yung mga pag pledges. nag-materialize na itong mga maraming libo-libong trabaho na naman ang makikreate nito. Pero hindi nakikita ng mga DDS yan. Hindi, magbulat Ang nakikita nila dyan, aksaya lang daw yung travel ni PBBM. yun ang isang... Yun ang nakikita nila. Okay, explain natin yan, kapalirista. Isang katangahan na naman ng mga DDS yan. Ang pagbisita po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Japan ay state visit. Kapag ang bisita ay state visit, ibig sabihin po yung host country po ang gumagastos. Sino gumagastos? Japan. Hindi Pilipinas. Hindi Pilipinas. Japanese government po ang gumastos kasi state visit nga po yan. Yan ang hindi nila alam. Inimbitahan nila ang ating Pangulo at ang kanyang delegasyon na pumunta doon at sila po ang gumastos. Ngayon, kung yan ay working visit or official visit, doon pa lang po gagastos ang Pilipinas.
Ganyan po, no? So may mga protocol po yan. Sa diplomatic relations, may mga protocol po yan. Kaya tandaan nyo na po, para wag po kayo maging katulad ng mga DDS na mga tanga, no? Pag state visit po, ganun po ang sistema. Sagutin ko lang to, may nag-comment, ano mo nga, si Ralon, Enicois? Si Ralon, yun sa baba. Ano sabi? Laksa mo yan, Ano kaya mo ako sasagot. Kasi, Ano sabi? nag-request na sa akin eh. Sige. Sabi niya, si Ryan Enicose, yan. Japanese to malamang. Sir Palerista, wag naman po tayo maging bias. Hehehe. Hindi naman po 3 lang yung nagsigaw-sigaw. Pero meron ilan din mga sumisigaw ng mga pinapalaya si PBBM. 3 lang po talaga yun, ma'am. Ano ba to, babae, lalaki? Hindi, pagpalagay natin lalaki. 3 lang po talaga yun. Kaya lang marami kasi mga cameraman na po yung mga yun. O, di ba? Ito, ka-BBM naman natin to. Ka-BBM to, BBM. 3 lang talaga nasisigaw dyan, kaya lang marami tingnan sa camera kasi mga cameraman na yun, mga media yun doon sa Japan. Yun ay totoo doon. Pero kahit sabihin 10 o 20 pa sila, no, they did not represent majority of Filipinos. No? Alam mo yung nagsigaw-sigaw na 3 na yun? Kumpara mo ron sa nagsigaw-sigaw sa loob ng hall. Yung welcome. Tumalubong kay Mga BBM. versus Filipinos. Diba? Nakatanggap na naman ang Pangulo ng Rockstar welcome, di ba? At hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos, pati si Secretary Vince Dizon. Nung nabanggit yung pangalan, nakasama sa delegation, nako, parang rockstar din pong pinalakpakan at nagsigawan ng mga tao. Katulad ng pagkakasigaw at palakpakan nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo Yama, ewan ko na lang kay Secretary Vince Dizon Ewan ko na lang talaga. Yung naranasan niya ron sa Japan na pagmamahal sa kanya ng mga Pilipino. Matindi yun. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa tumakbo to ng senador. At tama ka dyan. Ibig mo sabihin, Palerista, kapag ang taong bayan na nagbibigay sa kanya ng ganitong reception ay nagsabi na tumakbo ka sa 2028, kailangan ka namin, lead us, dapat tumakbo siya. Dapat. Kasi taong bayan yung nag-ano. Kilala naman natin si Sec Vince, masipag, di ba? At makikinig yan sa taong bayan. Kung pwede nga lang tumakbo ulit si Pangulong Bongbong Marcos, no? President, tapos si Vince Dizon ng Vice President, no? Pwede dahil parehong action man, parehong decente, parehong professional, parehong walang inisip kundi ang kapakanan ng mga mamamayan. Pero tingnan mo si Sec Vince Dizon, mababa talaga, no? Hindi siya yung napakabait na tao hindi niyan. talaga siya nagkamay-kamay, no? Kanina po nagsasabi, napakabait na tao. Nakakasama po namin si Secretary Vince Dizon. Si Kakopi, may sasabihin si Kakopi. Si Kakopi, may sasabihin. Isingit ko na sir, total nabanggit mo sa Secretary Vince Dizon, may sinasabi siya nakakasuhan daw na malalaking isda dyan sa Bulacan. May idea ka ba kung sino yung kakasuhan na yan? Alam ko. Na-research ko na yan eh. Meron tayong veteranong maya na nagsabi, ang big fish nakakasuhan bukas, no, na taga Bulacan, si Carly Vizcaya, ang partner ni Sara Vizcaya. No? In a way, big fish po yan dahil talaga napakalaki ng kanilang kumpanya at sila is mga promotor sa flood control scam simula 2016. Si Sara Vizcaya nakulong na sa Cebu, nakakulong na. Si Curly Vizcaya, kung di ako nagkakamali, nasa Senado pa, di ba? Andito pa siya. Sa Senado for contempt, di ba? For contempt. Andito pa siya. Pero simula bukas, kapag totoo yung sinabi ng aking veteranong Maya, makasuhan siya, dire-diretso na siya, pwede na siyang ilipat sa talagang jail dahil meron na talaga siyang actual case. Sipin mo, no? Dami-dami mong pera, no? Pero hindi mo magagamit yung payo mong mamahalin. Wala na, hindi na. Oo. Yung payong mo yung payong na binili mo, yung anong pangalan nun? Rolls Royce. Yan, Dahil sa maganda yung payong, no? Hindi mo na magamit, no? Yan. Habang buhay ka ng kulong. Yan talaga yung masaklap na katotohanan at kawawa yung anak nila. Oo. Aanhin mo yung pera Sana kung gayahin habang buhay niya ka naman nakakulong. Di ba? Sana gayahin ni Secretary Vince. Gaya natin 3, walang pera, di ba? Bawing-bawi naman sa itsura. Oo. Di ba? Okay lang sa akin, walang pera. Gwapo naman ako. Kaya nga, Dos Guapitos yung title ng isang vlog natin eh. Hindi mo kasi sinama sa Guapitos, mga followers at ating mga viewers, napakahiyabang nito. Nagbibiro lang po kami, no? Ano lang, pinapalakas na lang namin yung loob namin. Okay ka na ba? Hindi, meron pa ako isa. Yung state, visit naman dito ng president ng Vietnam.
Ano tuloy ba yan? Kita mo naman, si President Bongbong Marcos, inikot pa sa Malacanang. Anong tawag doon? Yung sa golf cart? Oh. Siya mismo nagmaneho. Inikot yung President ng Vietnam. Sa Senate pala yung hindi natuloy. Yung sa Senate, nakakatawa yung sa Senate, hindi na tuloy. Ano sa tingin Alam mo? kung bakit? Ano sa tingin mo yan? Tanongin kita ha. Kung ikaw yung presidente ng Vietnam, bakit hindi ka tumuloy doon sa makipagpulong sa kagalang-galang ng mga senador natin? Nag-post ako tungkol dyan eh. Tama yung desisyon nila eh. Alam mo bakit? Bakit? Kasi nung Monday, na-schedule dapat magkita yung President ng Vietnam at si Alan Peter Cayetano, yun yung araw na dapat matatanggal na sa pwesto si Alan Peter Cayetano kung nagpakita yung mga majority senator. Pumasok sila, Kung nag-session pumasok sila. Oo. Oo, doon sila. Nakakahiya naman nun, di ba? Nakakahiya yun para sa Vietnam government na imimit nila yung Senate President Mapapalitan. in a matter of minutes or hours tatanggalin na. Oo. So alam nila yung palagay ko may intel silang natanggap o baka yung gobyerno natin mismo nagsabi na wag mo lang imit yan. Mapapahiya ka lang dyan. Dahil si Alan Peter Cayetano, walang kwentang tao yan. Sinungaling yan at yung mukha niyan, no, hindi tinatablan ng palahol. Oo. So, Sabi ni Erwin Tulfo. Malamang. So, baka kasi Erwin na nag-suggest sa presidente ng Vietnam para hindi na tumuloy. Pero nakakatuwa, no? Isipin mo yung Pilipinas, binisita nung Vietnam. Alam mo kung bakit? Kasi yung Vietnam, rising country talaga sila ngayon. Sa totoo lang, ang ganda ng ekonomiya ng Vietnam. Talaga. Totoo Alam mo yun. yung bakit ko nasabi yan? Alam mo yung Vespa ko, pre? Di ba 5 yun? Oo. Lahat yun Italy. Made in Italy. 5 lang ba? Yung kala ko 10 na 5 yan. lang yun, 5 lang. Lahat yun made in Italy, pero gawa ng Vietnam yun. Sa Vietnam na ginawa talaga, yun. talaga. Oo. Kaya made in Vietnam na yun, pero yung pyesa galing Italy. Kung di ako nagkakamali, hindi mo bumababa sa 8% ang GDP Oo. nila eh. Kaya tuloy-tuloy ang asenso ng Vietnam. Kaya yung renewed bilateral relations ng Vietnam at Philippines talagang magdudulot na maganda para sa bawat bansa, no? Sa parehong bansa, no? Dahil una-una tayo, no? Magkakaroon tayo ng mga bagong export products papunta ng Vietnam at tayo naman magkakaroon din ng mga pabor na ibibigay ang Vietnam sa Sabi atin. ng mga DDS, ano bang mapapala namin dyan? Sa Vietnam, bumisita yung presidente ng Vietnam. Anong mapapala nyo? Unang-una, yung bigas nyong Coco Pandan, Vietnam yan. Yung bigas nyong Hasmin, Vietnam din yan. Di ba? Diyan pa lang makikita natin yung kalakaran, yung palitan ng mga negosyo, aktibong-aktibo sa pamamagitan kasi nagsusupply rin tayo sa kanila ng dinerado naman. Kasi yung dinerado na yun yung pinakamaganda, pinakamasarap na bigas ng Pilipinas, talo pa yung mga imported dyan. Ang Vietnam ang 11th trading partner ng Pilipinas, no? Pang-11. With, kung di ako nagkakamali, $11 billion worth of trade every year. Malaki yun, So malaki siguro, kaya nagkaroon sila ng visit dito para pag-usapan kung paano pa mapapalakas ang kalakalan between Vietnam and the Philippines. Kaya talagang win-win ang pagbisita ng presidente ng Vietnam dito sa Pilipinas. Hindi lang tayo maraming malalaman, maraming matututunan o maraming makukuha sa Vietnam, kundi sila rin, marami rin matututunan, makukuha sa ating bansa. Okay, meron ka pa ba? Si Idagdag ko lang, sir, Joe, ha? may topic pa ba? Joe. Sige. Hindi, Next, idagdag may ko lang doon topic sa ba si Vietnam. Idagdag ko lang sa may Vietnam, pre. gusto sabihin tungkol sa Vietnam. Sige, Joe. Okay. Ang Vietnam kasi, ano na yan eh, kumbaga 50 years na nating kapartner yan, may diplomatic relations tayo sa Vietnam. Kasi isa din yan, parte yan ng ASEAN, no? 50 years na po nating kakampiyan. At sila din, yung may claims sa ilang parte ng West Philippine Sea na inaangkin ng China. So isa din sa very important no, na naging pag-uusap na ni President Tolam ng Vietnam at ni Pangulong Bongbong Marcos, yung stability dyan sa region, sa West Philippine Sea. Kasi una, kasama natin yan sa ASEAN. At the same time, 50 years na yung ating bilateral relations sa Vietnam. At isang good news din, yung relasyon natin sa Pilipinas ay sa Vietnam, nag-elevate din po yan. Naging enhanced strategic partnership na po yan. Kumbaga, lumalalim po yung ating relasyon dyan. Ibig sabihin, mas maraming trade, mas maraming agreement when it comes to defense, when it comes to economy, people-to-people exchange, ay lumalawak po. Kaya malaki ang ating pasasalamat sa Vietnam dahil pumasyal siya mismo dito sa Pilipinas. And good thing din, kinancel nga nila yung pagbisita nila dito sa Senado. May topic ba si Joe? Lex? By the way, dagdagan ko lang, sa Japanese at Philippine government, nagkaroon na ng comprehensive strategic partnership, no?
mas pinatibay na ang relasyon ng Japan at ang Pilipinas, no? Dahil nagse-celebrate tayo ng Correct. 70th anniversary ng ating diplomatic relations with Japan, no? So inangat na ang diplomatic relation ng ating bansa at ang ng Japan. At dahil sa pag-angat na to, no, maraming benefit ang makukuha ng ating bansa bukod sa investment. Kasama na dyan yung tungkol sa defense, no? Yung pagpapatatag ng ating depensa laban sa external aggression, laban sa mga kalaban. Ibalik ko lang yung kaganina yung nangyari sa Senado. Kasi may video tayong ipapakita yung kay Senator Erwin Tulfo kasi kailangan mapanood to ng mga kababayan natin. Sige. Erwin Tulfo, yan, papakita natin. Ito, maganda tong video na to. Para makita nyo po ang sinabi ni Senator Erwin Tulfo. No? Kailan ba ito sinabi? Kanina lang o kahapon? Kanina. Kahapon to. Itong Hindi yan yung video briefing ni niya kanina. Senator Erwin Tulfo. No? Asa na? Ayan na. Sige, habang wala pa sir, no, iadagdag ko lang si Senator Erwin Tulfo, siya po yung pinili ng minority bloc na spokesperson para iisa lang yung kanilang sinasabi. Kaya So sa ngayon siya yung usually spokesperson. ng grupo, pinili siya. Dapat lang siya. Kaya pala panay ang harap niya sa media, no? Oo. Siya pala. Correct. Sa Correct. Alex. Para Kaya unified yung siya rin yung statement nila. nagbasa ng statement nila kahapon na pinagre-resign Yes, si correct. Alan Peter Cayetano. Actually, isa lang yung topic ko, no, ngayon. We have to commend the president din, ang ating presidente, kasi dahil sa statement niya, feeling ko isang factor yun kung bakit lumutang si Chis Escudero. And yung statement din ng presidente doon sa online voting ng Senado. Kasi napupunan na yung presidente, dalawa pala yung topic ko. Una, yung online voting. Kasi isinusulong ng kampo nila Marcoleta dyan na magkaroon ng online voting. Diba? Para para i-serve ang kanilang hari, pagsilbihan ng kanilang hari na si Bato de la Rosa na kahit nagtatago pwede siyang bumoto. Ganoon din po yung ilang senador na nakakulong na pwedeng bumoto. Ang ating presidente, si PBBM, tutol siya dyan sa online voting na yan. Kasi ang sabi niya, wala namang pandemic, wala namang dahilan para hindi tayo magbotohan physically, no? So isang factor yan, nagsalita ang ating presidente dyan. And kahapon din, and I think alam to ni Sir Yayam kasi nagsuggest din si Sir Yayam dito kung baka makatulong kung magsasalita ang presidente, no? Nagsalita yung presidente sa Senado na sinasabihan, get back to work. So I think isa yan sa factor, naging consideration yan ni Chis Escudero, I think yung iba pang mga senador, no, na tama na yung drama natin dyan kasi mismong presidente na bagamat wala siyang jurisdiction dyan, nagsalita na para bumalik kayo sa pagtatrabaho. So, pasalamatan din natin yung ating presidente dahil factor din po yung kanyang statement. Kung ano yung saya ng taong bayan ngayon dahil sa nangyari sa Senado, malaki po yung papel na ginampanan dyan ng ating presidente. Tama. Kasi nga, in the past few days, no, medyo yung Pangulo natin ay Busy. kahit busy. Oh, busy. Nagbabanggit siya ng mga kanyang opinion tungkol sa nangyayari dyan sa Senado. In fact, nung nasa Japan pa siya, nung nagkaroon ng harapan with the media, no, nagsalita na rin ang ating Pangulo, di ba? At ngayon nga, kaninang umaga, dyan naman sa Manila, kung saan nagbigay ng scholarship sa 4,000 students ang ating executive department na pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, na-interview din siya after the event. At yun nga, sinabi niya sa mga senador, get back to work. Dahil ang Senado daw ngayon ay in disarray, no? At never pa daw niya nakita o na-experience na ganito na katindi ang nangyayari dyan sa Senado na yan. Kaya in-encourage niya ang mga senador na magtrabaho na lang dahil marami tayong dapat gawin. Maraming dapat simulan para sa mga may hirap, para sa mga kababayan natin na naapektado nitong crisis na nangyari sa Middle East. Alam mo sino yung isa pang mga natuwa dyan? Sino? Yung tatlong mapopromote na general. Teka muna, ano po yung status nun? Mapopromote pa kaya sila? Siguro kasi Kaso nag-adjourn si Hindi na. Hindi na sir, Ha? hindi na. Technically hindi na kasi adjourn sinidiya na yan Tapos na ng Ay, first hindi na ba? regular session. Hindi na. Kung hindi na nga, na-bypass na sila. naku, galit yan kay Cayetano. Siyempre. So, ang masaklap dyan, apektado yung Kawawa. promotion. Usually, diba, pag umangat yung posisyon mo, definitely tataas yung sahod mo.
yung pension nila apektado din. Kaya itong mga general talagang nanggagalaiti ito kasi inabutan na sila ng kanilang birthday, mandatory retirement na po yan. So, bali wala yung hinihintay nila na promotion. So, sayang. Hindi ba pwede sa second half ng after the SONA, yung kanilang Hindi, naglaps na. Naglaps na po yan kasi may mandatory age tayo ng retirement no sa military, sa uniformed personnel. So, hindi na adjust. Ipopromote sila na malapit na sa edad nila. Ngayon, kung lumagpas, hindi sila na-promote ng isang araw, hindi Wala, na hindi sila sila covered na-promote. sa period na pwede pa silang i-promote, di ba? Tama ba? Kasi may, Hindi na sila pwede correct, mag-qualify doon sa period na pwede pang mag-promote ng generals. Hindi na kasi usually kasi pag may hindi lang ako particular sa exact na rango sa military no, kapag ang position mo ay ganitong rango, kinakailangan dumaan yan sa committee na i-confirm yan. Committee on appointments no. So kailangan dumaan yan. So kung hindi nagkaroon ng session, walang naganap na appointment, so hindi magiging valid kailanman yung kanilang promotion lalo pat naglaps na pag birthday na sila, mandatory retired na sila, so wala na magagawa. So kawawa yung ating mga generals na naapektuhan. Even yung iba, Ang alam, naghihintay ng naturalization. May mga Ang alam Pilipino ko- din nandito sa plenaryo, naghihintay ng naturalization, wala din. Sila pwede pa sa susunod na pagbubukas ng sesyon. yung sa mga general, hindi na nga pala kasi next, Hindi, after impeachment na pala yun. Hindi, ang tingin ko lang Coffee, depende lang din kung kailan pa sila magre-retire o kailan sila magbe-birthday. Correct. Kasi posibleng next year pa sila magre-retire. At kung meron kasi mga bawal meron certain period na kapag ganyan na lang ang panahon, bago ka mag-retire, hindi ka na pwedeng ma-promote. Ngayon, kung pwede pa silang ma-promote, considering yung layo pa ng retirement time nila, baka pwede pa sila sa susunod na schedule uli. No? Kung mag-qualify Yung lima, pa sila sir, sa period. Kung hindi aabutan ng birthday. Pero kung hindi na, Oh. mababiolate na yung period kung saan pwede pa magkaroon ng mga promotions, tama si Kapopi doon. Pero tingnan mo, sayang. Kasi kung na-promote sila ngayon at nag-retired sila, Yung lima, automatic yung lima na uli yun eh. Ano ka, Kopi? yung lima na naapektuhan, retirable na kasi sila eh. So kailangan na nila mag-retire eh. Wala talaga, retirable na lang. Wala na talaga. Mahabol na lang talaga, no? Oo. Limang general kawawa yan. naman. Ang kawawa doon, alam mo kung bakit, palirista? Yung susunod na rank nila, hindi na nila nakuha, di ba pag nag-retire ka, Angat pa isa. Angat pa ng isa yung retirement pay. So ibig ko sabihin, dalawang ranggo ang hindi nila nakuha. Kasi yung daddy ko, sundalo daddy ko Master Sergeant. Pag retire niya Master Sergeant, First Lieutenant siya. Ganon din sana yung mga general na yun. Kung naging habawa lang, naging first star general sila ngayon, pag nag-retire sila, second star general. Kaya nga. Mas aangat yung pension sana nila. Kaya nga. Nagdrama-drama. Kaya galit sigurado itong mga to at yung pamilya nila. Oo. Yan sa nangyari dyan. Ayan, kasalanan nitong mga makakapal ng mukha na to ang nangyari dyan sa mga general na yan. Yan talaga Napakasama ang nangyari nangyari dyan. dyan. Pero kahit paano, di ba, nakita tayo ng liwanag. Dahil sa nangyari ngayon. Galing sa kadiliman. Ako, inaamin ko, nawala yung inis ko kay Chis dahil sa pangyayari kaganina. Lalong-lalo yung paglabas niya kaganina sa Senado na alam natin na siya yung magbibigay talaga ng kalinawan sa lahat. Pagkita pa lang sa kanya, no? Diba? Oo. Tuwang-tuwa na rin ako Valerista, gusto kong tanungin si Kakopi. Kakopi, tanungin kita. Nakasama mo dyan ang mga Marcos supporter vloggers, no? Nakasama mo rin Correct. dyan ang mga Yellow Pink supporter vloggers. Anong sentiments nitong mga Yellow Pink tungkol kay Chis Escudero? Natuwa ba sila o guarded or reserved? May reservation? Actually, ganito yan. Honestly, no, sige, bigyan na natin to sa mga nakikinig sa atin, no. After po ng session, nag-adjourn na yung session, nagsama-sama kami, mga vloggers. Alam niyo yan, di ba? Usually, nagkikita-kita naman tayo ng mga dilawan, mga piklawan ng mga vloggers at yung mga loyalista. Pare-parehas ng sentimiento kasi may mga senador din na nakikiusap na baka naman pwedeng wag niyo muna awayin si Chis Escudero kasi hero of the hour siya, hero of the day siya. So may mga ganyang consideration. And yung ibang mga vloggers, no, yung mga pink na alam natin critical din yan, medyo binabanatan din yan si Chis Escudero. Gaya ni Palirista, natuwa talaga sila. Kasi kumbaga siya yung nagsalba dyan sa Senado. So parang for the meantime, sabi ko ceasefire muna, wag muna natin awayin si Chis Escudero kasi may mga pagkukulang din naman si Chis Escudero. Alam natin yan kung ano yung ginagawa niya mga kalokohan, pero kahit papano
Kumbaga, plus points siya sa ginawa niya. Oh, marami nga nagsabi sa mga kababayan natin na nahimasmasan na siya. Oo. Oh, nahimasmasan na. Hindi, ang pinakasigurado lang ako, no? Sigurado lang ako sa ngayon, no? Hindi na si Cheese ang pinaka-worst president ng Senate. Hindi na si Cheese ang pinaka-worst president, no? Tinalo na siya ng taong nagngangalang Alan Peter Cayetano, no? Hindi lang worst Ibig sabihin mo president of yan? the Senate, Ibig kundi sabihin mo? the worst kapituko public official of the Philippines. Ibig sabihin niya, wala sa kalingkingan si Cheese? Ay, wala. Dinaig. Sabihin ba naman ni Erwin Tulfo na kahit ano mo yung matalim na palakol, hindi itatalab eh. Babounce lang daw. Di ba sabi, be kind sa animal? Oo nga eh. O bakit ganun? Napanood mo ba yung napanood nyo ba yung interpellation ba yun ni Congressman Alvarez, no, ng Palawan? No? Pusang ina mo rin. Sabi niya kay Kiko, pasensya na ha. Pusang ina mo rin. Partida, best friend pa ng tatay niya yun. Pero sa totoo lang, Oo. ang nakita ko kay Kiko kahapon, parang in a way naawa ako. Alam niyo kung bakit? Hindi siya normal. May diferensya siya. Mga kayam, kabibiyan, may diferensya siya. Ikaw na yung tinanggal, tapos ikaw pa yung paikot-ikot, kakaway-kaway, ngingiti-ngiti at pasign-sign at pakamay-kamay sa mga ibang congressman. I don't think normal yung tao yung gano'n. Pero wala tayong magagawa yan. Oo. Buhay niya na yan. Kaya nga. Kapalaran niya yan. Kaya nga. Diba? Totoo. Kapalaran niya yan. Siguro, kapalaran niya talaga mapahiya sa mga taga-Caviteño. Oo nga. Kapalaran niya ang mawala sa pwesto kasi hindi niya nagagampanan ang trabaho niya dahil puro lang siya suspended. Sana isa mawala na rin. Oo, ngayon, yung isang mahilig din maggawa ng fake news, yung matakaw din sa press con, mawala na rin dyan sa Congress. No? Mga panggulo eh. Oo, yun matindi yun. Mas matindi yun sa papansin. Oo. Kung papansin yung isa, mas papansin talaga to. Ito talaga kulang sa pansin. Kung baga, yung isa 100% papansin, yung isa 1,000% papansin eh. Oo, di ba? Grabe. Ngayon sa pagkakatanggal ni Kiko, magpapalit yata sila ng congressman diya para magbobotohan pa yata diyan. Pero palirista, pwede pa rin daw tumakbo si Kiko Barsaga, sabi ni Chairman Comrade Chairman Garcia. Pag tumakbot nanalo, tanga talaga yung mga bumoto sa kanya. Sabagay, diba? tama. Pag nanalo pa yan, tanga talaga yung mga bumoto assuming sa kanya. manalo siya, at gawin pa uli niya yung Tanggal kanyang na mga naman. ginagawa, tatanggalin na naman. Sino mapapahiya? Yung mga nasasakupan niya na bumoto sa kanya. At diba? dahil sa ganyang sistema, hindi sila mapagsiservisyo ng kanilang representante. Oo, kawawa ang lugar nila. Kawawa lang din yan. Lalo babae. Kaya kung tumakbo man po yan, huwag niyo na pong iboto yung mga taga Cavite sa distrito ni Miao Miao, Barzaga, no? Kalimutan niyo na po yan. Mas marami pong matitinong Caviteño na pwedeng iboto sa kung magkaroon man ng eleksyon dyan sa yan mga yung ka-BBM distrito sa Cavite. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming
palaman. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa,